ninyong lahat or maayong buntag ninyong tanan. So malapit or mahapit ako makalimtan, mabuti na lang may nag-alarm sa akong tablet regarding. So kaya ko sinishare sa inyo itong mga maliit kong bonsai dahil mahirapan ako magawa ng malaking bonsai. So at saka paalam sa inyo na today is my ika-40 na ako katuig 40 years of making bonsai. So pasalamat pa rin ako sa Panginoon kahit sakit na kaya kong tuhod is nakagawa pa rin ako ng bonsai for long as 40 years na sa paggawa ng bonsai. So sinishare ko sa inyo itong mga maliliit kong bonsai na medyo hindi masyado maganda pero para sa akin nagagandahan ako because is pinaghirapan ko itong gawin na ganito. So again, just sharing lang po some of my bonsai 2018, 2019. So for the previous na around na I am 20 years old pa is wala na, matay na tanan or naibinta na lahat. So these are the area of my bonsai garden which is grabe na kayo ang kagulangan or parang like mini forest. This one is one of my biggest bonsai materials. It is Jangobat. And ginawa ko kasi mahirap naman ako what we call this maghukay. Matanda na tayo. So ang daming mga bonsai materials dito nakatago, mostly mga red ficus. Then saka ito na klase na ficus na ang hirap gawing bonsai. So I have here the tamarin. Just hope na mabuhay pa ito. Malimutan ng diligan ng tubig. So dito sa kabila is napuno na siya ng bulaklak. Just hope na matuloy itong mga bulaklak na ito. So just sharing again my 21 Angels Bougainvillea na naglast lang siya 14 years. Tapos yun ang itsura kaya pinabayaan ko na lang. So parang mamatay na yata ito kasi narate na yung punuan niya 14 years. So itong ginagawa ko dahil ika 40 years na akin na paggawa ng bonsai ngayon is pinashare ko lang sa inyo yung mga karanasan ko about making bonsai. Minsan may mabuhay, minsan may namatay. So pakita ko sa inyo one of my oldest bonsai nandun sa kabila. And I have also some bonsai collection which is sea grapes. So mabubuhay lang ito malapit sa seashore. So matagal na ito sa akin kaya lang it's very hard to make a bonsai or lisod kay gamon siya bonsai, although maganda siya kasi sobrang kapal yung dahon niya kaya lang mahirap lumit. So maybe tomorrow ito ang gagawin ko, try ko ma-share sa inyo. And also we have here a acerola cherries na kando na. Then mayroon din akong nara dito tsaka another red ficus doon. Then we have tamarin, tignan natin. Yan, malaki na bungan. Kita. So yan, malaki na yung puno niya. Hindi ko pa na trabaho. Tupak lang. So ito ang one of my oldest. It is aroma. Another oldest here is tamarin. Yan. So ginawa namin Christmas tree. Then another here is the Bushida. So ito ang isa sa mga oldest ko. Although pag gawa ko ng bonsai back to 1988, natigil ng kaunti. It's almost 1 year din ako nakatigil because lagi kami nagpunta sa Maynila for an archery training. Then nagpunta pa kami ng Thailand I think. At ito naman is the red ficus dahil sa sobrang tanda, nahirapan na siya mag-produce ng dahon. So this one is Halicta nigbaka dito sa Campak Land Trees sa Mbongita.
nakuha ko. Hindi ito nakapatong sa bato. Ako na lang naglagay sa bato para maging lami pod lang tawon o maganda ding tingnan. Itong bonsai materials na ito is nakuha ko ito mga around 1986 yata. So this is bantigi. Napulot ko lang ito sa seashore, tapos trinay ko tinanim. Although nabuhay naman, pero sa katugalan for around years namatay din, kaya nandito na tinatapon. This is bantigi. Salamat sa mga subscriber ko sa YouTube. 2,000 na ako sa YouTube. 2,000 ano na. Nakaabot akong 2,000 na yata. At saka ito sa ito sa Facebook ko ito ilagay with the reels. So yun lang. So my 40 years in making bonsai. Thank you once again. Bye bye.